dito at gagamitin ka dito, at kung aalis ka, siguraduhin ko sa'yo na ibabalik ka rin ng Panginoong Diyos at gagamitin ka ulit. Kung aalis ka dito at gagamitin ka ng Panginoong Diyos, fine and well, fine and good. Amen? Sabi ko sa kanya talaga, diretsahan. Pero, pag umalis ka, gustuhan mo lang dahil pinoprotektahan mo yung isang tao na umalis, dahil gusto mo rin magbigay ng sympathy sa taong yun, without. Sabi ko sa kanya, you will suffer. Dahil ang salita ng Panginoong Diyos, hindi ganyan. Amen? Oh. Alam niyo sa gabing yon na naginip dahil natakot. Alam mo natakot, sabi niya, nakakatakot naman yung sinabi mo, pastor, sabi niya. Hindi ako nananakot, sabi ko sa kanya. Hindi ako nananakot, but I am just explaining the truth. Sabi ko sa kanya. At dahil sa gabi daw yun, na naginip, dahil palagi niyang binabanggit yung cross on the line. Hindi naman siguro kung magkakasala kung mag-cross on the line na ako ngayon dahil ganito kasi ang congregation. Hinahanap niya yung, at least siguro yung perfect na congregation. Sasabihin ko sana, punta ka sa Malagas, sasabihin ko sana eh. para maganda, sabi ko. Pero ang napaka-importante rin mga kapatid, na naginip siya ng gabi. At nung mag-cross daw siya daan, dahil sa pag-uusap namin, 5 times niyang binanggit ang crossing on the line. At sa gabi niyo na naginip na nung mag-cross siya sa daan, may laser pa lang sa dainaanan niya. At na-laser ang kanyang kamay at lumabas ang kanyang mga buto. Oh. Eh, ang sabi ko sa kanya, alam mo ang salita ng Panginoong Diyos, sabi ko sa kanya, kagaya ng tabak yan na dumarating hanggang sa buto. Kayo makinig sa salita ng Panginoong Diyos. Oh, sabi ko sa kanya. So, I'm still praying for that church, the Church of Minorca, na magkakaisa rin sila. Hindi po, dahil nakita ko talaga ang desire nila. They have a high desire to worship God. Of their pastors. Kaya sabi nga nila, sa totoo lang na sabi nila, kung dito ka makahanap ng trabaho, pastor, dito ka na lang. Di bargain nagbabargain sila. Nagbabargain sila. If you find a job here, pastor, God will send you here. They are trying to convince me. Sabi ko naman sa kanila, it is not me that I will come here. If God will send me here, I will not hesitate. Because I know that God knows the best. Because my work is not to build my group, but to emphasize or to teach the word of God. That's my work and job. And that's it. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, nung nag-aral kami doon, napakabuti naman. Sabi nyo dito, inaabot kayo ng alas 12. Pero nung nag-aral kami doon, inaabot namin ng 12. Tumawag ako dito, 10:30, wala na kayo. You see? Coincidence. 10:30 pa lang, wala na kayo dito. I tried to call this church para sabihin ko doon na, dito pa, doon pa sila. Ipagmamalaki ko sana. Sabi ko, natalo tayo. Hindi na ako. That's the difference. You're not here. Hindi na ako, mimig sa kanila. Yun yung, nawalang pastor. That's the reason why. At ang sa gabi, last night naman, napakahirap na dahil natapos na kami ng 12. Nakaw, ayaw magpatulog yung may bahay. Alas 3 na kami na natulog. Alas 3, 6 o'clock pa ako nagising dahil hinahabol ko yung flight papuntang Minorca. Oo. Pagdating ko naman sa bahay ni Pastor Tara, sabi ni Pastora, patulogin mo si Pastor, alam kong puyat yan. Sabi ni Pastora, sabi ni Pastor, sabi na, ayaw niya mo na ako patulog. Hindi nag-uusap pa rin kami. At alam nyo talaga sa pagpunta ko sa Minorca, sa Mallorca, ikayo ang nagiging example ko doon. This church is the example that I'm always telling them. And they are very encouraged sa mga ginagawa ninyo. Na-encourage talaga sila lahat mula sa buhay ng bawat isa sa nangyari kay Sister Laverna, sa nangyari sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat. Sabi ko sila, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil ibinanalik na naman si Brother Rolly at saka si Sister sa Santa Church. Mas malakas na naman ang pananampalataya namin yun. Sinabi ko sa talaga sa kanila doon. Oh. At yung mga noon ay nagsasabi na sinasabi nila na for example na wala na naman kayo. Sa totoo lang, itinistify ko talaga lahat ng buhay ninyo. To tell you frankly, itinistify ko lahat ng mga buhay ninyo. Nandun naman yung pinuntahan kong bahay ni Brother Gilbert. Sabi niya,
talagang na-encourage ako sa pamangkin mong yun, si Brother Rio, sabi niya, nung sinabi niya na mahiya-hiya naman kayo sa Panginoong Diyos. Talagang doon ako na nakilabutan, Brother Bonnie, sabi ni Brother Gilbert. Dahil noon, papunta lang ako talaga sa simbahan, dahil gusto ko lang umupo, gusto ko lang na makinig-kinig, dahil nandito nga ang aking mahal na asawa na nagpupuri. Pero nung na-encourage ako talaga sa kanyang sinabi na mahiya ako sa Panginoong Diyos, doon ako umiyak at ipinanalangin ko sa Panginoong Diyos nga, oo nga naman Panginoong, nahihiya ako dahil hindi ako karapat dapat na nakaupo dito. Dahil ang kanyang puso, ang kanyang konsensya ay hindi katotohanan kagaya ng napag-aralan natin kanina. Kaya nung nagkaroon siya ng konsensya, dahil ang kanyang puso nga ay hindi tunay naglilingkod, na konsensya siya, doon umiyak siya sa Panginoon. At ngayon sabi niya, mula noon, anong buwan yun? Oktobre yun? Oktobre hanggang ngayon, nahinto ko ang pag-inom, nahinto ko ang paninigarilyo. You see, the power ng mga salita ninyo, pag nanggagaling sa Panginoon Diyos, change lives. Amen? Tingnan nyo na lang yung sinabi kanina ni Brother Harold. Amen? Change lives. Through the testimony ng mga nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, napakabuti ang Panginoong Diyos kung nararamdaman natin yung pagbabago sa ating buhay. Amen po? Amen. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pagpunta ko rin sa Mallorca, I should say, sa last night. Tinawag ni Pastor Tara yung mga membro. Akala ko marami sila. Sabi ko, tinawag na siguro lahat ang membro. Sabi ko, tingnan ko ngayon. Sabi ko, nung tinignan ko, hindi naman sila